Ano ba yan? Lipat mo nga. So, usang init naman ng ulo nito. Sama kutob ko eh. Iba't ibang istorya, iba't ibang kwento, mga paulit-ulit na tunog, huni at bulong, nagagapang sa ating mga balahibo. Naalala mo ba si Bettina? Mario, ano nangyayari sa'yo? Hoy, Mario! Hoy! Bettina! Ito ang Alingaw-ngaw. Bettina? Sino ba si Bettina? Ano ang nakaraan ni Bettina sa buhay ni Mario? Hayaan niyo na ako ang mag-share ng kung ano ang kinatatakot ni Mario sa ika nga niya ay isang mangkukulam. Mula sa iba't ibang istorya, iba't ibang kwento, mga paulit-ulit na tunog, huni at bulong, nagagapang sa ating mga balahibo. Ito ang Alingaw-ngaw. Hindi ko alam! Nagising lang ako sa sigaw niya. Listen, ako na. Teka nga, buksan ko yung ilaw. Basta sumisigaw na lang siya ng Bettina. Mario, mukha ba akong si Bettina? Kamukha ko ba ang asawa mo? Huwag kayo lumapit sa akin! Mario naman. Nurse Mary, nung unang pasok ko dito, may nabanggit na yung si Mario na yung Bettina na yan na paulit-ulit niyang tinatawag. Kanina nga lang, pinagkwentuhan namin, pero hindi ko naman kilala yun. Habang patuloy sa pag-iyak ay hindi mapipigilang masuka ni Mario. Ay, Diyos ko. Lolo Dolpo, tawagin mo nga si Mariel. Sino nga uli yung Mariel? Yung bagong cleaning lady. Oo, naalala ko na. Eto na, pupuntahan ko na. Hakim, tulungan mo nga akong ihiga si Lolo Mario sa kama niya. Sige ho. Huwag niyo ako hawakan! Lolo Mario, kumalma ho kayo. Si Nurse Mary po ito. Akong bahala sa inyo. Huwag niyo ako sinabing hawakan! Bilisan mo, Mariel. Nandito na si Mariel. Lolo Dolpo, tulungan niyo po kami ni Lolo Hakim na ihiga si Lolo Mario sa kama niya. Ang kukulit niyo, sabi huwag niyo akong hawakan! Hala! Anong nangyayari kay Lolo Mario? Bakit ang daming suka dito? Mariel, pakilinisan mo na to. Tapos tulungan mo na rin kami dito kay Lolo Mario. Patuloy sa pagbigla si Mario habang hinihiga siya ni na Nurse Mary at Dolpo sa hospital bed. Hahawakan ni Hakim ang ulo ni Mario at habang nasa gitna ng ingay, ang manggagaling sa kanyang bibig ay ikakagulat ng lahat. Oh Diyos, samaan mo siya sa lahat ng sandali. Huwag mo siyang pababayaan. Ipagkaloob mo nawa sa akin ang kapangyarihang masupil ang mga masasamang espiritu upang maisagawa ang mga gawain sa ikabubuti sa tulong mo. O Diyos, sa inyo ang papuri, parangal at kapurihan, magpasawalang hanggan. Amen. Upang masagot ang katanungan tungkol kay Bettina, ating balikan ang nakaraan ni Mario. 20 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng isang beer house, ay umiinom ng alak ang binatang si Mario. 10:00 ng gabi. Iilan na lang ang mga tao sa loob ng beer house. Tutunggain ni Mario ang huling beer. Pre, bill nga. Boss, 200 po yung isang bucket ng beer at isang patitong mani. Oh, ito. Keep the change. Uy, salamat po Balik kayo sara. Mula sa beer house, habang naglalakad si Mario pa uwi, makikita niya ang kanyang kapitbahay na si Bettina na nagbebenta ng balon. Si Bettina ay isang 30 anyos na dalaga. Kayumanggi ang kulay nito at mahaba ang buhok. Isang magandang dalagang
nagsisipag sa pagbebenta ng balot para sa kanyang nanay. Mabilis na pupuntahan ito ni Mario. Hi, Bettina. 2 balot nga. O sige, 20 lang. Gusto mo ba ng suka, Mario? Wag na. Asin lang okay na. Matagal nang nabibighani si Mario sa itsura ni Bettina. Kaya sa tuwing bumibili siya ng balut ay madalas niyang kinakausap ito. Simpleng biruan at bolahan ang madalas nilang usapan. Pero sa pagkakataong ito, mas gusto niyang mapalapit pa kay Bettina. Bettina, dyan lang ako sa kabilang bahay nakatira. Oo, madalas nga katang nakikitang umuwi ng nakainom eh. Tapos namamasada ka pa ng jeep sa umaga. Buti nakakaya mo yung ganun. Sanayan lang talaga siguro. Ay nako, Mario, magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo. Oh, ito yung sukli mo. Sarap. Salamat. Sarap talaga ng balot mo. Siyempre naman. Bettina, ako na lang naman mag-isa sa buhay. Wala namang maghahanap sa akin kapag nawala ako. Naku, huwag mong sabihin yan. Mawawalan ako ng suki. Oo nga no. Sige, babawasan ko ng pag-inom para sa'yo. O siya, uuwi na ako. O sige, mag-iingat ka, Mario ha. Sa susunod na bili mo sa akin, dapat hindi ka na amoy alak. Matapos ang pag-uusap ni Mario at Bettina, papauwi na si Bettina. Mula sa bintanang bahay ng dalaga, ay may isang matandang babae na nakasilip sa kanya, ang nanay niyang si Aling Rose. Maputi ng kanyang mahabang buhok. Kulubot-kulubot na ang kanyang kayumangging mukha. Sasalubungin siya ng papauwing si Bettina. Nakaabang na ang mataray na mukha nito. Pagbebenta lang asikasuhin mo. At huwag mo haluan ng kung ano-ano. Opo, Nay. Kayo naman po. Eto nga po pala yung mga kinita ko ngayong gabi sa pagbebenta ng balot. Tititigan lang ni Aling Rose ng masama ang kanyang anak. Takot namang papasok si Bettina sa kanyang kwarto. Sa loob ng maliit at magulong kwarto ni Mario, ay bigla siyang magigising mula sa kanyang pagkakatulog. Tila hapong-hapo mula sa isang masamang panaginip na hindi niya maalala. Basang-basa siya ng kanyang malamig na pawis. Titingnan niya ang kanyang orasan. Kailangan ko nang mag-ayos para makabiyahe na ako. 5:00 na pala na umaga. Ay, ang hirap talaga pag mag-isa ka lang sa bahay. Walang mag-aasikaso sa'yo. Ikaw lahat ang gagalaw. Nakakapagod. Sana makita ko si Bettina para naman kahit papaano kumanda ang araw ko. Namamasada ng pampasaherong jeep si Mario. Pagsakay niya sa kanyang jeep, susulyap siya sa kanyang side mirror para tanawin ang nasa labas na si Bettina. Ngunit, Asan ka na ba, Bettina? matatapos na ang araw na hindi niya nakikita si Bettina. Matatapos na rin ang kanyang magdamagang biyahe. Nakagarahe na ako't lahat. Di ko man lang nakita si Bettina. Makabili na nga ulit ng balot. Ay, teka. Mag-aayos muna ako. Aabangan ni Mario si Bettina malapit sa kanilang bahay, kung saan ito naglalako ng balot. 2 balot nga uli. Aba, maayos ang itsura natin ngayon ah. At hindi ka amoy alak.
Baka mawalan ka ng suki eh. Hindi nga pala kita napansin kanina habang nasa biyahe ko. Ano ka ba? Sa gabi lang ako nagtitinda ng balot, no? Wala naman kasi masyadong bumibili sa araw. Kahit ako lang ang customer mo, papakiwin ko lahat yan. Talaga lang Ewan ko sa'yo. Oh, ito na yung 2 balot mo. Salamat. Ang sarap talaga ng balot mo. Ano ka ba? Oh, ito, suka. Gusto mo? Hindi na kailangan. Masarap na siya kahit hindi na basain ng suka. Pulero ka talaga. Naging madalas ang pagdalaw ni Mario kay Bettina sa tuwing nagbebenta siya ng balot. Makalipas ang ilang araw, nagkakamabutihan na si Bettina at Mario. Naging malipit sila sa isa't isa. Naimbitahan na rin ni Mario si Bettina sa kanyang simpleng bahay. Ngunit alangan si Bettina sa kanilang relasyon dahil tutol sa kanila ang kanyang ina. Sarap sa pakiramdam na katabi kita ngayon sa kwarto ko. Alam mo, Mario, ngayon lang ako nagka-boyfriend. Hindi nga. Sa ganda mong yan, napakaswerte ko naman. Ano ka ba? Seryoso ako, Dahil no? ba yan kay Aling Rose? Hindi mo kasi ako maintindihan eh. Ipaintindi mo sa akin. Hindi kita hayaang masaktan kahit na sino. Siyempre, ayoko din naman Na nga muna saktan tayo ka. mag-isip ng kung ano-ano. Sayang ang oras. Payakap nga ulit. Ano ka ba? Ay, teka. Tama ba yung orasan Oo, mo? bakit? Kasi, pauwi na si nanay. Kailangan ko nang umuwi. Sige. Hindi na muna ako papasada bukas para makasama uli kita habang nagbebenta sa palengke ang mama mo. Naku, napaka-sweet mo naman. Sana hindi lang yan sa Oo umpisa. naman. Parang pagkain ko sa balot mo, nagiging pangmatagalan to. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Aalis na ako. Uwi na ako. Darating na si nanay. Hindi ka makakaalis ng kwarto hanggat walang kiss. Ano ba? Nakikiliti ako. Ay, naku. Mario, isa. Hahanapin ako ni nanay. Isa. Tama na. Isang round pa? Alam, mayayari ako nito kay nanay. Kasi naman. Sige na. Ano pa, Mario? Nakikiliti ako. Sige na kasi. Ikaw talaga, bawas-bawasan mo yung pagkain ng balot mo, ha? Masarap eh. Labis ang pagmamahal ni Bettina kay Mario, kaya naman sinusunod niya ang mga gusto nito. Ngunit lagi siyang binabagabag ng takot dahil sa mahigpit niyang ina. Sa pag-uwi ni Bettina sa kanyang bahay, mapapansin niya na nababalot ito ng dilim. Bubuksan ni Bettina ang pinto. Biglang sisindi ang ilaw, bubungad sa kanyang harapan ang kanyang nanay. Saan ka galing? Hindi ka talaga sa akin natatakot, no? Aray ko. Nay. Huwag niyo po akong sabunutan. Nasasaktan po ako. Tumingin lang po ako ng mga pwedeng bilhin sa palengke para pangkain sana natin dito sa bahay. Nay, nasasaktan ako. Aray. Bitiwan niyo po ako. Hindi. Tumigil ka. Alam mo kung anong mangyayari kapag sinuway mo ako. Tutuluyan talaga kita. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, iwanan mo na yung jeepney driver na yan. Hindi ka yayaman dyan. Malilintikan ka sa akin sa susunod na makipagkita ka sa kanya. Tandaan mo yan. Dali-daling papasok si Bettina sa CR. Naglock siya sa loob sa sobrang takot niya sa kanyang nanay. Hoy! Huwag mo akong talikuran, bastos ka. Lumabas ka dyan. Huwag kang magtago dyan. Dito na ako matutulog. Iwanan niyo na ako. Bahala ka sa buhay mo. Nang makatulog na ang kanyang nanay ay mabilis na tatakas si Bettina sa kanilang bahay. Hihingi ito ng saklolo sa kanyang kasintahang si Mario. Mario? Mario? Oh, Bettina? Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Dito muna ako magpalipas ng gabi. Oo naman.
Mabigat ang pakiramdam ni Mario na parang may nakadagan sa kanya. Walang makita si Mario sa sobrang dilim. Sinubukan niyang labanan ang nakadagan sa kanya. May sasalubong sa kanya na isang malaking mata na halos ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ah! Sinong nandyan? Umalis ka! Dali-daling bubuksan ni Mario ang ilaw ng kanyang apartment. Pagbukas niya ng ilaw, wala lahat ang kanyang gamit. Isang malinis na silid ang kanyang nakita na walang kahit anong kagamitan. Takang-taka si Mario sa nangyayari. Nababaliw na ito. Biglang mamamatay ang ilaw. Pagbukas niya uli, makikita niya ang biglang paglapit ng mukha ng isang matandang may mahabang buhok na puti at may matang bilugan na lumuluha ng dugo. Mapapapikit si Mario sa sobrang takot. Hirap na hirap sa paghinga si Mario. Mario? Mario? Gumising ka, Mario! Mario! Ah! Dugo na itong sinusuka mo, Mario. Ano nangyayari sa'yo? Huwag mo lang ako iwan. Dito ka lang, Bettina. Mario, kailangan ko bumalik sa bahay. Si nanay. Sorry, Mario. Bettina, iiwanan mo ako ng ganito? Pasensya ka na. Pero si nanay kasi natatakot ako kay nanay. Ano ba? Sino ba mas importante sa amin, ha? Huwag ba akong papiliin, Mario? Siya lang ang magulang ko. Bakit? Ano ba ako sa'yo? Akala ko ba mahal mo ko? Iwanan mo na yung nanay mo. Patawad, Mario. Pasensya ka na. Kailangan ko na umalis. Bettina? Bettina!